Saklolo ang isang Pinay household worker sa Saudi Arabia. Pinagmalupitan na ng amo. Ilang ulit pa raw ibinenta at pinagsamantalahan ng kanyang agent doon. Narito po ang QRT Exclusive Report. Para tawag niya, natulungan niya ako. Nagsusumamo sa videong ito si Bea, edad 38, OFW sa Saudi Arabia. Sabi ni Bea, kalbaryo ang dinanas niya sa Saudi kung saan namasukan siyang household worker noong 2017 para sa kanyang 3 anak. Ang dami ko na po naging amo. Nagpapasapasahan po nila ako. Nakaranas po ako ng pambubugbog po sa pangalawang amo ko po. Tapos po, kinulong nila ako ng 1 buwan. Alam ng kapatid ni Bea ang nangyayari sa kanya sa Saudi. Nung unang bininta siya, talagang humihingi na siya ng tulong. Kwento pa ni Bea sa kapatid, sa tuwing isinusuko siya ng employer sa kanyang recruitment agency sa Saudi, pinagsasamantalahan daw siya ng mismong agent niya. Saka, ibinebenta ulit sa ibang amo. Ngayon, pang-5 amo na po ito. Malupit po yung amo ko ngayon. Bukod sa pananakit, ikinukulong pa raw siya at misa hindi pinapakain. Pinagbabantaan din siyang ipapapulis kapag nagkamali sa trabaho at ibebenta ulit sa iba pang amo. Ang mga kaanak ni Bea, labis na nag-aalala sa sitwasyon niya. Pangamba nila, kapag binenta siya ulit ay baka mahirapan silang mahanap si Bea. Mahirap daw hanapin yung kinaroroonan ng ate ko dahil hindi niya rin alam kung saan siya dinadala eh. Nagmamakaawa na naman po siya, na-rescue siya kasi hirap na po siya eh. Ilang beses daw nakipag-ugnayan ang mga kaanak ni Bea sa recruiter niya rito sa Pilipinas pero hindi na nila mahagilap. Sarado na rin ang recruitment agency na kanyang pinag-applyan. Inilapit na rin nila ang kaso ni Bea sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sabi ng OWA, aasikasuhin nila ang pagsagip sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang pinaka-kailangan dito at maagap ay puntahan yung area. I-coordinate natin sa Philippine Labor Office sa Polo at sa ating welfare officer on the ground. Siyempre, sa embahada din natin. So, idudulog din natin kay Ambassador Alonso at kay Labor Attaché na Sir Mustafa yung sitwasyon na ito na kailangan maagap na masagip. Hello kabayan, pakinggan niyo po ang advice ni Idol Rafi Tulfo para sa mga katulad ng OFW. Gusto niyo po mapanood itong video, mag-message ka po ng how. At meron po kaming OFW Ipon Project para sa inyo para makapag-ipon at makapag-for good ka na dito sa Pilipinas kasama ang pamilya mo. Hi, my name is Jera Vidal del Capos, dating OFW for 16 years. Isa sa mga natutulungan at nakapag-ipon ni Coach Precious Jade Bustamante. Maraming salamat po, Coach, dahil po sa opportunity shinare mo sa akin at nakapag-for good at full-time ko na ginagawa ang negosyo. Kaya thank you so much, Coach Precious Jade Bustamante. Happy Business Day! God bless! Po ba daw si Doro, dating OFW for 16 years. Nakauwi dito sa Pilipinas dahil po sa negosyo na pinasukan ko. Nagpapasalamat ako kay Mentor Jade Bustamante na siya po nagdala sa akin dito sa business. Nakapag-for good na ako at nakapachiki na ako. Nung ako'y umuwi, nakapachiki ako ng 134K. And then, nakapunta na rin ako sa iba't ibang lugar like Baguio, Boracay, at iba pa. So, mga travels namin, marami pang mga plan na makapag-travel kami. So, kung ikaw, nag-isip ka wag for good, so gawin mo na to ang negosyo. My name is Azucenes de Lima, former OFW sa Abu Dhabi at ngayon for good na ginagawa ang negosyo dito na sa Pilipinas. So, thank you kay Coach Precious Jade Bustamante. Salamat po sa pag-invite mo sa akin. Even Facebook lang tayo nagkakilala. At video call through Facebook. Ngayon kasama na kita sa personal. At dahil sa online system, online platform po natin. So isa na po ako ngayon sa For Good. At nakasama ko na po ang aking family, ang aking mahal sa buhay. At natupad ko na ang pangarap ko na hindi ko nakuha sa ibang bansa. So thank you, Coach Precious Jade Bustamante. God bless!